Maraming mga bagay na pwede kang malaglag sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sa dami po ng deception sa panahon natin, paano nga ba makakapaglingkod sa Panginoon dito sa huling panahon? Maraming itinuturo ang Biblia patungkol sa pag-iingat at paglayo sa mga bagay na makalalaglag sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya naman patuloy tayong gumaganap sa kalooban ng Diyos at may paalala ang Biblia upang maganap natin ang kalooban at ang tungkulin natin bilang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, "Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layan mo ang mga bagay na ito." Ito pa yung isa na sinasabi ng Biblia sa atin na maging aware tayo pagdating sa pagkakaroon ng salapi. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tayak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dalawang sinasabi ng gospel, ang Panginoon mo ay ang Diyos, hindi mo Panginoon ang pera. Ngunit kung ang Panginoon mo ay pera, hindi mo Panginoon ang Diyos. Bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan maunawaan natin na pagkakaroon ng salapi ay hindi masama. Pagkakaroon ng mga kayamanan, pagkakaroon ng pera at mga achievement. Kasi alam natin na pwede tayong sumagana, pwede tayong magkaroon ng pera na walang Diyos, na hindi sumasangguni sa Panginoon. Pero ito'y tatandaan natin, pwedeng mawala ang napakarami nating salapi at napakarami nating pera at tayo mawawala ng pag-asa once na mawala yan sa'yo. Pero kung tayo ay may Diyos, mawalan ka man ng pera, merong pag-asa pa rin na ibibigay ang Panginoon upang tayo makalakad at magkaroon ng mga bagay na hinahangad natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alam ng Diyos ang mangyayari sa mga umiibig sa salapi. Merong kapahamakan, merong danger. Sa lahat ng hindi makatulog pag nababawasan ang pera nila sa bank accounts, sa lahat na ang tao, ang laman ng isipan ay ang pagkita ng pera at wala nang pakialam sa sarili. Gusto ko manawaan natin mga kapatid ang sinasabi ko na pagdating sa pag-ibig sa salapi. Yung wala ka ng ibang gustong gawin kundi yung kumita ng pera. Napapabayaan mo na yung pananampalataya mo, napapabayaan mo na yung pamilya mo, napapabayaan mo na yung kondisyon ng katawan mo. Diyan ka na po mahihirapan. Diyan na mahihirapan ang isang tao, isang mananampalataya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay malapit sa napakaraming tukso. 1 Timothy chapter 6 verse 9, "Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan." Dahil ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, "Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan." Iilan lang yun mga kapatid sa mga bagay na paalala sa atin na tayo po ay mag-ingat upang hindi tayo mawala sa pananampalataya. Subok na po yan mga kapatid. Pagdating sa pera, tayo po ay huwag umibig sa salapi. Kailangan natin yan. Ginagamit natin kapag kailangan natin. Ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangailangan sa simbahan, sa ating pamilya. Pero hindi yan sinasamba. Hindi po yan ginagawang Diyos.